Cor Sandro. Ito ng pinaka-favorite natin na segment every Friday. Welcome to SSS Boss, Believe Kami Sa'yo segment, kung saan pinag-uusapan natin ang napakagandang proyekto at programa po ng SSS. Pero ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang patungkol sa SSS 13th pension. So, at least, malalaman natin kasi medyo unclear lang natin na meron, kumbaga sa swelduhan, may mga 13th month pay. So, I guess this is something similar to this, pero with regards to the pension naman na nakukuha ng ating mga SSS members. So, yun ang malalaman natin ngayong umaga, diyan. So, this morning, para po pag-usapan lang sa SSS 13th month pension, makakasama po natin si Ms. Rita Baloy, Head po ng Pensions Administration Department, si Ms. Heidi De Guzman, Junior Program Specialist, Retirement Death, Funeral Benefits Administration Department. Good morning! Magandang umaga po, ma'am. Morning. Yes. Ma'am, siguro to start off yung pag-usapan muna natin kung ano ba itong 13th month pension ng SSS. Gaano ba kalaki ang pension na ito na natatanggap nga sa 13th month supposedly? Ang 13th month pension po ay yun ay parang bonus po ng mga SSS pensioners. So, equivalent po yun kung magkano po ang pensions na tinatanggap nila monthly, yun din po ang amount ng kanilang 13th month pension. So, sino pong ang mga pensioners lamang po ang makakatanggap po ng 13th month pension? Yes. Ilang uri po ang pension sa SSS? We have retiree pensioners, survivor or death pensioners, tsaka yung mga disability pensioners. Yung mga disability pensioners po, yung bonus nila is equivalent to their monthly pension less yung carer's allowance. Kasi mayroon silang carer's allowance na 500 pesos Paano monthly. kung dalawa yung pension ng isang miyembro ng SSS? So, they're allowed to Dalawang receive 13th month, 13th month pension as well? Yes, dalawa din ang Okay. Swerte pala O yun yung nga dalawa. eh. Sana damihan mo pa yung pag-pension mo Oo para nga. mas marami ka rin makuha. Pero ito po nga, pagbibigay ng 13th month pension ay bakit po ginagawa ng SSS to at matagal na po ba itong pinapractice? Kumbaga tradition na po ba ito sa SSS? Ang pagbibigay po ng 13th month pension ay nagsimula po yan noong 1988. Yun po ay naprubahan ng aming Social Security Commission ng magbigay ng pension as additional benefit para sa ating mga pensioners. Since 1988 pa po, nagbibigay ang SSS. So far, ilan pong SSS members ang makakatanggap ng 13th month pension for this year? For this year, meron tayong 1.8 million Wow. pensioners na ang equivalent amount is 11 billion pesos. 11 billion pesos. Pero gaano pong Laki. kalaki for this year ang makakatanggap ng pension? Anong amount po? Gaano karaming miyembro po, kumbaga? Yung mga members nating active members ngayon, makakatanggap ng 13th month ay yung mga 1.8 million pensioners po sila. Pero doon sa matatanggap na 13th month pension, nasabi natin kanina na mayroong first loss 2,000 at Yes. meron naman as magkano po yung pinakamataas na maibibigay natin for this year? Ang pinakamataas na pensyon ng mga pensionado ngayon ay mayroong halagang 23,000 pesos. So monthly. malaki din, 23,000. Yes. So kung plus the bonus, makakatanggap siya ng 46,000. Times 2. Times 2. Pero ito po ma'am, yung mga may 13th month pension po pa rin ba yung mga dependents pension at may mga employee compensation o yung mga tinatawag na EC pension? Kasama pa rin po ba yan? Kasama po yun, naka-incorporate po yun sa pension, na 13th month pension na matatanggap na ating mga pensioners. Pero gaano kalaki pong pondo ang ilalaan ng SSS para po dito sa mga pensioners natin? Sa ngayon, may ng 11 billion pesos. for 11 the- billion pesos. Yes. So ang laki, no? And I guess ma'am, ang question sa isip ng mga tao at syempre sa mga pensioners po ay kailan po ba nila matatanggap itong 13th month pension na ito? Actually, meron kaming 3 sets ng 3 beses kami nag-process ng mga 13th month pension. Yung una, yung regularly nakakatanggap na sila ng monthly pension, na-process yan ng November 5. Ang delivery, ang schedule for delivery niyan sa mga bangko ay usually on the 15th to 17th, kaya lang nag-fall ng Saturday and Sunday. So, na-deliver yung mga cheque sa mga bangko nung November 16 to 18. Yung second set naman, yung mga nag-avail ng 18 months advance retirement pension, iba yung processing nun eh. So, ni-release naman namin yan ng mga December 4. At meron din kaming special pension run kasi nagkaroon ng special pension run, wari mo, yung mga nagko-comply sa annual confirmation of pensioners, medyo na-delay ng konti. So, upon the instruction of President De Quiros,
twice na kaming nagpo-process ng pension on the 5th and 20th of each month. So yung na-process namin ng November 20, na-deliver namin yung cheque noong November 26. Speaking of delivery, paano po dun sa mga pensioners natin na hindi naman po nila sa ATM kinukuha? Paano po nila makukuha yung pension po nila? Yung 13th month pension nila? Yung may mga pensioners natin sa ngayon na meron pang passbook, ganun din yung Pwedeng niya, diretso na po makuha diretso sa sa passbook. bangko. Okay. Yung mga cheque naman through checks, upon receipt ng kanilang cheque, ma-encash na nila yon. Ma'am, ito with regards naman po sa mga ibang mga miyembro natin kasi meron tayong mga nag-advance ng 18th month pension nila at syempre yung mga nag-avail din sa SSS Calamity Relief Package po. Paano po naman ang mangyayari sa kanila? Meron din po ba silang matatanggap na 13th month pension or since nag-advance nga po sila? Opo, meron din po silang 13th month pension. So, lahat po yun sila lahat po covered? sila covered ng Okay. 13th month pension. Gusto ko lang din po malaman kung sa kumpanya po ay prorated at depende sa tagal ng serbisyo sa isang taon ng 13th month bonus. Ang pensioners po ba nito lamang nagsimulang mag-pension ay maaaring maging ineligible o magiging prorated rin ng isang 13th month pension? Ay hindi po kami nagbibigay ng prorated pension. So kung magkano po talaga yung monthly pension na buo, yun din po ang binibigay naming 13th month pension. So except for sa partial disability pensioner, kailangan ang duration ng pension nila should be more than 12, at least 12 months. So far sa pag-distribute po ng month pension, may nakita na po ba tayong naging problema natin? Or may kalimitang problema po ba tayong kinakarap sa tuwing magdi-distribute po tayo ng 13th month pension? Wala naman so far kasi kumbaga parang upon delivery ng mga cheque sa mga bangko, meron na kaming pinadalang sulat prior to the release of the 13th month. Okay. At least informed na sila kagad. Parang yearly na, naging ano na yung procedure namin na we have to send letters to the president of the bank requesting them to release yung 13th month pension on the first week of December. Kaya lang nasa discretion na nila kung isasabay na rin nila yung December. Kasi nakalump Bari mo ang pension ni pensionado is 5,000. For the month of December, ang na-release namin is 10,000. Kaya lang yung bangko, sabi niya, instead of us na i-divide pa, we might as well release na lang together with the 13th month. Kaya yung mga bangko, nire-release na rin nila yung December. Yes. Pero ng ano naman first po week. itong tinatawag na ACOP program or yung Annual Confirmation of Pensioners program? Yung Annual Confirmation of Pensioners program ay pina-implement para makasiguro tayo na yung mga pensionado natin, na ang pensyon ay napupunta dun sa rightful payees. Kasi may mga instances na matagal na palang patay si Lola, yung kanyang ATM card na apu-apuhan, so nakaka-withdraw kahit na hindi na siya qualified to receive pension. So talagang ini-inspect po natin yung mga ganito. Paano pag nahuli po na may mga ganitong kaso na po ba na nahuli na hindi, namatay na pala pero may ibang gumagamit, may karampatang penalty po ba yung gumagamit? Sisingilin namin yung i-collect So parang reimburse lang nung nagamit. Yes. Nagastos. Okay. So ma'am, siguro baka mga huling paalala or more details about availing for the 13th month pension program nga po ng SSS para sa mga miyembro natin na nanonood ngayong umaga na gusto nga nila pong mag-avail at hindi nila alam kung qualified sila, baka huling reminders lang po para sa kanila. Well, so lahat naman po ng mga pensioners ng SSS ay entitled sa 13th month pension. So nakapag-release na po kami partially sa mga last November. Yes. So expect na lang po nila. Siguro yung iba natanggap na po nila kasi naka-incorporate po yung sa December pension nila. Alright? Ms. Rita? Yes, can I make yung announcement about Yes, go ahead. ACOP? Sa lahat po ng mga pensionado, lalo na yung mga retiree at saka death pensioners na nakaka-receive ng pension through banks, pinapaalala lang po namin na huwag ninyong kakalimutang pumunta sa inyong depository banks para mag-comply sa ACOP para tayo nakakasiguro na continuous ang ng ating pensions. And likewise, nire-remind lang din po namin na yung schedule for the ACOP compliance every birth month na po. Like for example, yung mga retiree pensioners, kung ano yung birth month niya, yung mga survivor, yung birth month ng namatay na miyembro. Alright, thank you so much. At ang dami nating natutunan this morning, Sandro. Yung mga pensioners, dapat pala nagko-comply sila, lalo na yung ACOP program. Dapat alam nila at i-research nila. At ito nga, Sandro, patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng mga
balita at impormasyon at mga programa at proyekto ng SSS every Friday yan. Sa SSS Boss Believe Kami Sa'yo. So, thank you so much for joining us this morning. And po si Ms. Rita Baloy, Head ng Pensions Administration Department. Si Ms. Heidi De Guzman, Junior Program Specialist, Retirement Death Funeral Benefits Administration Department. Thank you po for your time Maraming this morning. salamat. Maraming salamat din po.